Kumusta mga kamay? Vinart nga pala at welcome back sa panibago na naman natin na topic tungkol sa art. For today's video, ang ipapakita ko sa inyo ay yung isang technique kung paano mag-drawing ng 100% accurate na proportion. Sa mga nakaraang video natin, napag-usapan na natin yung about sa Loomis method at grid method. Ito yung ilan sa mga paraan upang makopya yung isang reference. Pero ngayon, ang isi-share ko sa inyo ay yung tracing method. So bago natin simulan, i-legit check muna natin kung legal ba o madaya ito. So sabi dito, so ayun guys, nabasa nyo naman. Depende talaga sa sitwasyon. Pero para sa akin maganda siyang gamitin sa mga komisyon dahil wala naman pakialam yung mga client kung anong method yung gagamitin natin. Ang importante lang sa kanila ay yung makopya mo yung binibigay nila na reference. Hindi ko kayo ini-encourage na mag-rely sa method na to, lalo na kung gusto mong mag-grow at mag-improve. Kaya ko siya sinishare ay para makatulong sa pagkukomisyon at kumita tayo ng mas mabilis. Pero kailangan talaga natin mas matutunan yung freehand. Kaya practice lang. So tara, simulan na natin. Meron tayo ditong dalawang papel na magkasing size. Isang printed at isang blank. Yung printed yung magiging reference natin. Yung blank naman is yung papel na dodrawingan natin. Ang unang step ay kumuha ng graphite at kuskusin yung pinakalikod ng printed na papel. Okay lang kung ano yung lapis na meron ka dyan, pero mas recommended ko yung 2B pataas. Ayan, kung saan yung part ng kokopyahin natin, dun lang natin lalagyan. Sunod na step ay ipatong natin yung printed na papel sa papel na dodrawingan natin. I-tape lang natin to para steady siya. So nakapalaman na dyan yung kinuskus natin na papel sa likod ng printed na papel. I-tape lang natin bawat sulok para sure talaga na hindi siya madidisalign. Sunod na step ay kumuha lang tayo ng ballpen na walang tinta. Pwede din lapis na matulis o pinakamaganda kung may drawing compass ka. Ayan, tulad ng nakikita nyo ngayon, guguhitan ko lang yung mga outlines nung nasa photo. Huwag masyadong madiin, huwag din masyadong magaan. Saktuhan lang. So ito silipin natin, ayan makikita natin na meron ng trace dun sa likod. So clean, so good, so far so good. Sunod na gagawin natin ay tanggalin yung mga tape. So pag may trace ng ganyan, pwede na natin rectang enhance kung anong medium yung gagamitin natin. Pero para sa akin nasasatisfy ako na doblehin yung sketch nito para mas detailed. At ramdam mo din talaga na nag-effort ka pa rin sa pag-sketch. Sobrang dami pang method at paraan kung paano tayo makakakopya ng isang reference. Explore lang natin. Mas okay na marami tayong alam para ready tayo kung ano man yung dumating na sitwasyon. Huwag natin kakalimutan na dapat maximum effort tayo palagi. So ito, almost done sa ating initial sketch. Abangan nyo sa susunod yung part 2 ng video na to. Doon naman natin gagawin yung pag-enhance nito para maging realistic siya. At susubukang makopya din natin ng 100% yung nasa reference. Yun lang mga kamay, salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.